Dear Miss Kay, ako po si Alan, 29 years old, may asawa. Si May na isang guro sa isang public school. 26 anyos. Kakakasal lamang namin ni Mrs. Halos isang taon pa lamang. Dito kami nakatira sa bahay ng biyanan kong si Rosa. 48 years old. Isang single mom. Hindi na ito nagkaroon pa ng asawa mula nang maghiwalay sila ng asawa niyang si Dante. Matagal ng panahon ang nakararaan. Ang kwento kong ito, Miss Kay, ay tungkol ho sa aming dalawa. Ang maling relasyong hanggang ngayon ay hindi ko alam kung paano puputulin. At sana'y kung matapos niyo man to, ay mabigyan niyo ko ng sapat na payo. Tahimik lamang ang ginang. Hindi sa nagmamayabang, maganda siya. Kung tutuusin nga, mas maganda siya kay Mrs. Maganda ang katawan kahit may edad na. Sexy, maputi at matangkad. Papasa sa hanay nila Sunshine Cruz. Pero may times na napapansin ko sa kanya na parang sobrang lambing niya sa akin. Lalo na kapag kami lang dalawa ang nasa bahay. Noong una hindi ko yun pinapansin. Iniisip ko baka masyado ko lamang yun binibigyan ng mali siya. Pero habang tumatagal, hindi ko maiwasang mapansin ang mga simpleng kilos niya. Yung paghawak sa braso ko habang nag-uusap kami. Yung pagsulap niya kapag pawis ako galing trabaho. At yung paraan ng kanyang pagngiti kapag wala si May. Isang hapon, maagang umalis ang misis ko dahil may seminar sa Laguna. Ako nang bahala sa pagkain, Alan. Sabi nito habang naghihiwa ng gulay. Maligo ka na muna. Tapos kumain ka. Ang init sa labas. Salamat po. Sagot ko. Pagbalik ko mula sa pagligo, nakaduster na siya. Medyo manipis. At ayoko mang tingnan, pero napapasulyap talaga ako sa kanya. Nakatitig siya sa akin habang hawak ang isang pitchel ng malamig na juice. Gusto mo ng juice? Tanong niya habang nakangiti. Sige ho. Wika ako na pilit umiiwas ng tingin. Umupo kami sa lamesa. Pero ramdam na ramdam ko ang bawat sulyap niya. Nang matapos akong kumain, bigla siyang tumayo. At pinunasan ang labi ko gamit ang sariling kamay. Nagulat talaga ako noon, Miss Kay. Kasi hindi naman gawain yun ng biyanan sa kanyang manugang. Napatingin ako sa kanya. Ang lapit ng mukha niya. Ang bango. Hindi ko alam kung sinasadya ba niya o ako lang talaga ang nagbibigay ng mali siya. Kinagabihan, nanonood ako ng TV sa sala. Lumabas siya ng kwarto niya. Naka-short lang at manipis na sando. Heto na naman ako. Hindi maiwasang hindi mapatingin sa kanya. Hindi ka pa matutulog? Tanong niya. Hindi pa po, inaantok si baby. Bantay ko pa. Gusto mo ng massage muna? Tanong niya bigla. Napatitig ako sa kanya. Ha? Pagod ka, di ba? Marunong ako. Pamparelax lang. Hindi ko na siya natanggihan. Naupo ako sa may floor habang nasa likod ko siya. Pero iba ang pakiramdam nang dumampi ang balat niya sa likod ko. Ramdam kong halos dumidikit na siya at ang hininga niya ay tumatama sa batok ko. Alan, bulong niya. Mabait kang asawa, masipag, mapagkalinga. Hindi ako makagalaw. Hindi ako makasagot. Kaya alam mo minsan, dagdag pa niya, naiinggit ako sa anak ko. Nagpintig ang tenga ko. Lumingon ako sa kanya at nagtama ang mga mata namin.
Napatitig kami sa isa't isa ng matagal. Hindi naman ho ninyo kailangan mainggit. Mahina akong sabi. Ngumiti siya. Huwag kang mag-alala. Hindi ko hahayaang masira kayo ng anak ko. Nang matapos ay tumayo na siya. Pero bago siya pumasok sa kwarto, lumingon pa siya at sinabing, pero hindi naman ibig sabihin nun, hindi na kita pwedeng magustuhan. Kahit sa isip lang. Mula nang sabihin niya ang mga salitang yun, hindi na ako mapakali, Miss Kay. Wala pang taon mula nang kasal kami ni Mrs. at ayokong magkasala sa kanya. Pero paano kung sa mismong pamamahay nila, nandoon ang tukso na hirap akong iwasan. Hindi ko alam kung paano ako titingin sa kanya kinabukasan. Pero ang mas masahol, hindi ko alam kung bakit a part of me like it. Bawal, mali, pero yun ang totoo. Nakaramdam ako ng excitement kahit alam kong mali. Umaga, maaga akong nagising para asikasuhin si baby. Paglabas ko ng kwarto, ando na siya sa may kusina. Nakapambahay ng short at white na sando na hapit sa katawan niya. Good morning, sabi niya na parang wala lang yung sinabi niya kagabi. Good morning din po, bati ko. Ngumiti siya. Almusal na tayo. Huwag kang mailang ha. Wala pa naman akong ginagawa, di ba? Tumango ako. Pero habang kumakain kami, panay ang sulyap niya sa akin. Minsan, mauhuli ko siyang nakatitig, pero ngiti lang ang isasagot niya. Nung ihatid ko si baby sa kwarto para matulog ulit, sumunod siya sa akin at inaabutan ako ng tuwalya. Maligo ka na, Alan. Ang lagkit ng hangin oh, sabay ngiti niya. Ayos lang po ako, mamaya-maya na lang ho. Bigla siyang lumapit. Kinuha ang tuwalya at pinunasan ng pawis ko sa leeg. Ang swerte talaga sa'yo ni May. Bukod sa napakabait na, gwapo pa. Parang gusto ko nang umatras, pero hindi ko magawa. Nakatitig lang ako sa kanya hanggang sa naramdaman ko ang isang haplos niya sa leeg ko, pababa sa balikat. Tapos ay bigla siyang umatras. Sorry. Nadala lang. Pasensya ka na ha? Sabay ngiti pero halatang may ibig sabihin. Pag-alis niya ng kwarto, naiwan akong tulala. Hindi ko sukat akalain na ganito ang mangyayari sa akin sa pagtira namin ng asawa ko sa bahay nila. Hindi ako mapakali. Hindi ko alam ang gagawin. Hindi ko masabi sa asawa ko. Araw ng Lunes, umuulan. Walang ingay sa bahay. Si baby mahimbing ang tulog. Ako ay nasa sala, nanunood ng TV habang umiinom ng kape. Nasa tapat ko ang biyanan ko, nakaduster, at ang liwanag ng TV ay tumatama sa kanya. Hindi ka pa inaantok? Tanong niya. Hindi pa ho sagot ko. Gusto mong dito muna tayo? Samahan kita? Tahimik, 'di ba? Tumango ako. Maya-maya, umupo siya sa tabi ko. Malapit. Ramdam ko ang balat ng braso niya sa akin. Miss mo na si May? Tanong niya bigla. Opo, bukas pa raw ang uwi niya. Alam mo, napakapalad ng anak ko. Mabait ka at responsable. Ngumiti ako. Naku, baka nadadala lang po kayo sa katahimikan ng gabi. Tumawa siya. Hindi totoo yun. Kung bata nga lang ako, baka ako yung napangasawa mo. Wala akong naisagot, pero nanatili lang siyang nakatitig sa akin. Pwede ba akong magtanong, Alan? Ano ho yun? Ni minsan ba, nagandahan ka rin ba sa akin? Aminin mo. Alam mo, hanggang ngayon, marami pa rin nagtatangkang manligaw sa akin. Sa kabila ng edad ko. Pero hindi ko alam kung bakit hindi ako interesado sa kanila. Mula nung pinakilala ka sa akin ni May bilang kasintahan niya. Gusto na kita noon.
at sa'yo ako interesado. Napatingin ako sa kanya. Hindi ako makasagot ng ilang minuto. Sa totoo lang ho, aaminin ko, napakaganda ninyo. Hindi halata sa itsura nyo ang edad nyo. Pero asawa ho ako ng anak ninyo. Mali po na maging interesado kayo sa akin. Lumapit siya at hinawakan ang kamay ko. Hindi ko naman sinasadyang maramdaman to. Pero totoo, Alan. Kapag ikaw ang kasama ko, masaya ako. Gustong gusto ko na inaalagaan ka. Pakiramdam ko, ako yung asawa mo. Pero, mahina akong sabi. Mali ho eh. Ngumiti siya. Wala akong gustong sirain. Hindi ko sinasabi na mahalin mo ko. Pero minsan, sa katahimikan ng gabi, hindi ko mapigilang tanungin ang sarili ko kung mali bang makaramdam ng ganito sa tulad mo. At bago pa ako makasagot, dumampi ang labi niya sa pisngi ko, papunta sa labi ko. Hindi ko alam ang gagawin ko. Sapat na yun para gumuho ang lahat ng pinipigil kong damdamin. Tumingin ako sa kanya at nakita ko sa mga mata niya ang tanong na hindi niya masabi. Gusto mo rin ba ako, Alan? Pero wala akong sagot. Bagkus, niyakap ko siya at doon, tuluyan akong sumuko. Sa gitna ng dilim, sa lamig ng ulan, sa sahig ng sala, naganap ang bawal. Isang kasalanang kailanman ay hindi na maitatama. Para akong nasa alapaap, ang pagkabisi palagi ni Joy ay napunan niya lamang ng isang gabi. Good night, Alan. At salamat. Salamat sa pagiging tapat, kahit alam kong nahihirapan ka. Matapos ang gabing pinagsaluhan namin, halos hindi ako makatingin sa kanya. Hindi naman kami nag-usap tungkol doon. Parang walang nangyari. Magaling siyang magtago. Tumawag si May mula sa seminar. Hi, hon. Last day na bukas. Uwi na rin agad ako pagkatapos. Masayang wika. Miss ka na namin ni baby. Sabi ko habang karaga ang anak namin. Kumusta naman si mama? Okay naman. Sabihin mo, huwag masyadong nagpupuyat. Minsan matigas din ang ulo nun eh. Ngumiti ako, kahit alam kong may ibang bumabagabag sa akin. Habang tulog si baby, lumabas ako saglit para ayusin ang motor. Pagkakataon ko rin na lumayo muna sa bahay, kahit konting-konti na layo lang. Tol, tawag ng kababata kong si Jeff, sabay pasok sa bakuran. O tol, napadaan ka? Bored sa bahay eh. Ikaw, ayos ka pa ba dyan? Tumataba ka yata ha? Stress eating bro. Biro ko sabay tawa. Umupo siya sa may bangkito, malapit sa motor, habang kinukumpuni ko ang brake line. Si May, nasa seminar pa rin? Tanong niya. Oo, baka bukas ang uwi. Si Tita Rosa? Ang ganda pa rin ano, parang hindi tumatanda. Wika niya pagkakita sa biyanan ko. Napangiti ako. Oo nga eh, pero lakas pa rin sa kape. Biro ko naman. Tol, tanong lang ha. Hindi ka ba naiilang na magkasama kayo palagi sa bahay? Ewan ko lang ha, pero kung ako yan, baka di ko kayanin. Sabay tawa ni Jeff, pero halatang may pagkahalong totoo. Natahimik ako. Tumawa rin ako pero pilit. Alam mo ikaw, kung ano-ano yung iniisip mo. Tumayo ako at biglang iniba ang usapan. Gusto mo ba ng may inom? Sabi ko at pumasok sa loob. Pagbalik ko, nakita ko si Rosa sa kusina. Nagluluto. Naka-duster pero naka-apron. Medyo pawisan. Napatingin siya sa akin nang pumasok ako. May bisita ka? Tanong niya. Si Jeff, napadaan lang. Si gwapong payat. Hindi na ho siya payat ngayon. Natawa kami pareho. Sa sandaling yun,
Parang bumalik kami sa dating natural na samahan. Wala munang bigat, wala munang tensyon. Maghahapunan na ho ba? Oo, adobong manok. Paborito mo to, di ba? Oo, salamat. Mga bandang 5:00 nang umalis na rin si Jeff. Habang nag-aayos ako ng mesa, tinulungan niya ako. Napansin kong dumampi ang kamay niya sa likod ng kamay ko. Matagal at para bang sinasadya. Tumingin siya sa akin. Tahimik lang ako. Pasensya na. Umuling ako. Umupo kami at sabay na kumain. Wala nang usapan pero ang damdamin hindi nawawala. Para kaming dalawang taong sinusubukang kalimutan ang isang lihim pero pareho ring ayaw itong bitawan. Kinagabihan, habang natutulog si baby, si Rosa ay nasa sala. Nagkukumpuni ng sira sa kortina. Ako naman ay nagbubukas ng mga lumang storage boxes para hanapin ang panglagay sana sa duyan. May nakita akong lumang photo album. Karamihan ay litrato ni May noong bata pa at si Mama Rosa nung kabataan niya. Payat, mahaba ang buhok, laging naka-polo shirt. Simple lang pero napakaganda. Mukhang nakita mo yatang nakaraan ko ah. Sabi niya habang lumalapit. Ang ganda niyo ho, para kayong artista. Ngumiti siya. Lumang-luma na yan oh. Alam mo, marami na rin akong pagkakamali na nagawa sa buhay, Alan. Isa na rin siguro, yung masyadong magmahal kahit mali. Napatingin ako sa kanya. Hi Han, bukas ng hapon uwi na kami. Hindi ko na mahintay na makita kayo ni baby. Ngumiti ako at para bang sinampal ako ng katotohanan. Ang misis ko hindi pa rin nagbabago. Mahal niya pa rin kami ng buong buo. Kaya ano ba tong ginagawa ko? Tumayo ako. Dumaan ako sa kwarto ni Rosa. Bukas ang pinto pero tulog na siya. Tahimik, payapa. Para bang walang tinatago. Ako ang may iniisip. Ako ang naguguluhan. Pagkagising ko kinabukasan, tahimik lamang ang bahay. Parang masyadong tahimik na para bang sasabog na sa katahimikan. Si Rosa ay nakaupo sa beranda. May hawak na tasa ng kape pero halatang hindi naiinom. Tulala at malayo ang tingin. Hindi ko na kailangang tanungin. Ramdam kong ako ang dahilan. Lumapit ako. Maaga ho yata kayo. Tumingin siya saglit. Hindi ako masyadong nakatulog kagabi eh. Bakit naman po? Maraming iniisip, Alan. Ikaw ba? Kaya mong kontrolin lahat? Kahit yung damdamin na araw-araw mong pinipigilan? Hindi ako sumagot. Umupo ako sa tabi niya. Nasa pagitan namin ang kape na malamig na. Pero mas malamig ang mga salitang hindi namin kayang sabihin. Maagang dumating si Mrs. Bandang tanghalian yun. Pero umalis din kasama si baby. Sinamahan ng kumari niyang si Myla para mag-grocery. Ako naman ay naiwan sa bahay. Nag-aayos pa rin ng motor at inayos na rin ang ilaw sa likod bahay. Si Rosa ay abala sa kwarto. Pero nakita ko mula sa salamin na nagbibihis. Maayos, maganda. Para bang may pupuntahan pero hindi naman umalis. Maya-maya, nagulat ako sa tawag niya. Alan! Pakikuha naman yung saksakan sa ilalim ng cabinet. Hindi ko maabot eh. Pumasok ako sa kwarto niya. Maliwalas, maayos. At nandoon siya. Naka-blouse na fit at hulmang kaseksihan. Lumuhod ako para abutin ang extension cord. Pero biglang may naramdaman akong haplos sa likod. Alan? Tumayo ako at nagkatinginan kami. Hinawakan niyang mukha ko. At imbis na itulak ko siya, napapikit ako. Sulitin na natin habang wala pa si May.
Naglapit ang labi naming dalawa. Wala na akong sinabi, wala na siyang tanong. Isang hapon ng pagkalimot. Maingat at walang pagmamadali, pero punong-puno ng init. Hindi marahas, hindi bastos. Para kaming dalawang taong sinakal ng damdaming matagal nang tinatago. At sa isang iglap ay pinalaya rin. Sa loob mismo ng silid niya, unti-unti kong kinalas ang lahat sa kanya. Hanggang sa parehas na kaming napahiga at muli, tuluyang nangyari ang hindi dapat. Isang bawal na relasyon sa pagitan naming dalawa. Hindi namin alam kung ano ang susunod, pero nung mga sandaling yon, alam naming pareho na may linya na kaming nilampasan. Kinagabihan nang bumalik na si May, masaya to at pagod sa pamimili, pero masigla. Nagyakap pa sila ni Rosa sa kusina. "Ma, ang ganda-ganda ng ayos mo ah. Parang bumabata ka yata." "Ha talaga ba? Naglinis lang naman ako ng kwarto." Sagot nito kunwari at kalmado. Ako naman ay hindi makatingin. "Han, okay ka lang?" Tanong ni May habang tinatanggal ang gamit sa bag niya. "Oo naman." Pero yung totoo, hindi. Hindi ako makatingin ng diretso sa kanya. Sa kanya na walang kamalay-malay, na sa sariling bahay niya, may ilang beses na tinakas ng ina niya at asawa ang katapatan at respeto. Kinabukasan, tahimik kami. Iwas na iwas ang biran ko at ako naman ay parang nakabitin sa bangin. Pero habang tinitingnan ko siya sa sala, habang iniiwas niyang muli ang tingin, alam kong hindi pa iyon ang huli. Ang akala ko, ang isang pagkakamali ay sapat na para matuto ka. Pero yung totoo pala, kapag sinimulan mo na ang isang kasalanan, mahirap na pala tong tapusin. Pagkakain, nagligpit si May. Si Baby karga ko habang pinapatulog. Si Rosa nasa sala. At nung ibaba ko si Baby sa kwarto, bumaba ako para kumuha ng tubig. Doon ko siya nadatnan. Nakaupo, nakatalikod sa akin. Tumayo siya. Lumingon at nagkatinginan kami. Tulad ng dati, wala nang salita. Lumapit siya at sa isang iglap, muling naglapat ang labi naming dalawa. Walang nakakaalam. Si Mrs. walang kamalay-malay. Abala sa trabaho, sa bata, sa bahay. Ako, bihasa sa pagsisinungaling. Ang biyenan ko, magaling magtago. Pero sa mga mata namin, bawat tingin ay may kahulugan. Hindi ko maipaliwanag. Hindi ho ako proud. Pero sa kabila ng kasalanan, may kakaibang tibok ang puso ko na hindi ko matanggihan. Hanggang isang araw, habang naghuhugas ng plato si May, nagtanong siya, "Han, napansin mo ba si Mama? Parang masaya na siya ulit, no?" Ngumiti ako. "Oo, mukhang mas okay siya kaysa sa dati." Habang tulog si May at si Baby, lumabas ako diretso sa silid niya. Nandun na siya, naghihintay at hindi na namin kailangan pang magsalita. Sulitin natin to, Alan. Habang tulog pa si May. Paglipas ng linggo, normal ang lahat sa mata ng iba. Pero sa gabi ako'y gising. Gising sa konsensya, sa kaba, sa tanong kung kailan ako mahuhuli. At sa puso ko, may tanong na hindi ko maalis. Mahal ko ba talaga ang nanay ng asawa ko o nadala lang ako sa tukso? At kung mahal ko man siya, anong klaseng pagmamahal yun kung puro kasinungalingan? Hindi ko alam ang gagawin ko, sa totoo lang. Gusto kong umalis at iwanan na lang muna sila. Kaya naman nag-isip ako ng plano. Nag-apply ako abroad at kung papala rin, aalis muna ako.
Hindi lang para sa future ng pamilya ko, kundi para na rin putulin ang namamagitan sa amin ng binan ko. May maipapayo pa ho ba kayo sa akin? At kung meron man, tatanggapin ko kung ano man yun. Nagmamahal, Alan. Hanggang dito na lamang po ang ating story at maraming salamat sa mga nakinig.